Magandang hapon mga ka-happy hour, at narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. ADMU, nagpaliwanag sa naging role matapos ang pagkalunod ng dalawang players. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Nagpaliwanag ng Ateneo de Manila University sa otoridad, kaugnay na naging role ng paaralan sa pagkalunod ng varsity players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nagpadala ng abogado ang Ateneo sa Campo Crame kahit wala sila sa mga pinadalhan ng sabina ng CIDG. Pero kung ang paaralan ay humarap, no-show naman sa patawag ng pulisya ang head coach ng Blue Eagles men's basketball team na si Tab Baldwin. Sabi ng kalihim, sa 5 nakaschedule para sa sabina ngayong Lunes, tanging si Ateneo Athletics Director Emmanuel Fernandez lamang ang sumulpot. Itinakda naman ng PNP CIDG ang araw ng Biyernes para sa panibagong petsa ng fact-finding investigation. Babala ng DILG chief, kung hindi ulit haharap si Baldwin, maaari siyang maisyuhan ng contempt of court. Mr. Baldwin did not appear, Mr. Pinto did not appear, Father Manny did not appear. However, Ateneo sent a lawyer here para magpaliwanag sa role nila, pero hindi sila kasama. Nasawi sina Baterbonia at Adili sa kasagsagan ng kanilang training team building sa Dipacolaw, Aurora noong Hunyo 8. Pagtapos ito ay inanunsyo ng CIDG Director na si Police Major General Robert Alexander Morico II na nasa 20 katao ang kanilang pinagpapaliwanag, kabilang na ang coaching staff at players. Paglilinaw ni Remulla, hindi ito upang mang-aresto ng kahit sino. Last week, the events unfolded mostly was a fault-finding exercise. Today is a fact-finding exercise. We are not here to arrest, we are not here to charge, but merely to gather the facts. Hindi bababa sa 3 school authorities ang tinawag na persons of interest ni General Morico na humirip na ng immigration lookout order. Pagkumpirma ng Department of Justice, kasama rito ang American New Zealand national na si Baldwin. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Malacanang, nagpatawag ng special session ng Kongreso sa June 17. Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Kongreso ng Pilipinas sa isang special session sa June 17 upang talakayin at agarang ipasa ang ilang prioridad na panukalang batas na may layuning palakasin ang social protection at itaas ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng Proclamation No. 1318, sinabing kabilang sa mga tatalakayin sa sesyon ang pagtatatag ng National Center for Geriatric Health, mga amendment sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, at mga amendment sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Kasama rin sa agenda ang Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged and Conflict-Affected Areas Schools Act, mga amendment sa masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act, ang Anti-Political Dynasty Law, at ang Presidential Merit Scholarship Program. Ayon sa proklamasyon, layunin ng sesyon na mapabilis ang pagpasa ng mga batas na magbibigay ng tulong sa mga sektor ng edukasyon, kalusugan, at kabuhayan. Bukod dito, ipinatawag din ang Commission on Appointments upang talakayin ang mga bagong appointment sa gabinete, militar, at foreign service, alinsunod sa konstitusyon at umiiral na mga batas. Ito ang Proclamation No. 1318 ay nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. noong June 15 sa lungsod ng Maynila bilang tugon sa pangangailangang mapabilis ang mga reformang panlipunan bago ang pagtatapos ng unang kalahati ng taon. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition.